Mapagpalang araw mga kahabi. So ang isi-share ko sa inyo o yung pag-uusapan natin kung ano yung mga pinapakain ko sa ating mga alagang ibon bilang isang buhay mga mag-ibon. Dahil marami rin din na mga kahabi natin na nagtatanong sa atin kung ano raw ba yung mga pinapakain natin sa ating mga alagang ibon. Actually mga kahabi, maraming mga pagkain na dapat ipakain sa mga alaga nating ibon. Maraming mga variety, maraming pagpipilian, may mura, may mahal. So, kailangan pasok sa budget natin yung ipapakain natin sa alagang ibon natin. Alam natin na masarap ipakain yung mga mamahalin o yung mga expensive na mga pagkain, mga seeds, fruits, vegetables. Ngunit, sapat ba? Mayroon ba tayong kakayahan? So, kailangan titingin tayo sa budget natin na pasok sa ating pag-aalaga ng ibon. So, ito po, nais kong i-share sa inyo yung aking mga pinapakain ng mga seeds at prutas. So, let's go! Kung mga bagong viewers ka, kahabi, sa channel nito, ay hiningi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, sharing sa ating mga pinapakain ibon. So, let's go! Ito sa mga isa sa mga pinapakain natin, African mix at sunflower. Kanino ito pinapakain at para saan ang mga ito? Let's go! Okay mga kahabi, pupunta muna tayo ng DNR Ginubatan para magpasa tayo ng quarterly breeding report. First quarter. Okay, lakad muna kami, wala pang jeep. So yun mga kahabi, nakasakay na tayo ng jeep mula Barangay Maunon, Ligaw Albay ay pupunta naman tayo ng Senro DNR na ang location niya po ay nasa Ginubatan. So dun po sa taga Bicolano ay alam po nila ito. So nung bumaba na po tayo ay tatawid naman tayo dahil nasa opposite yung DNR. So yun po yung DNR Senro Ginubatan. So pagtawid natin, ipapareceive lang naman po natin ito. So kailangan meron tayong 2 copies at yung isa ay ipapareceive natin sa kanila. So yun, nung natapos na tayo mag-submit ng quarterly breeding report o tinatawag na QBR, ay dadiretso naman tayo sa Agribet Supply upang mamili naman tayo ng ating mga kakailanganing mga patuka para sa ating mga maalagang ibon. So ito, isa rin to sa pwede natin na ipakain. So robust, ito yung ating pinapakain sa ating mga alagang ibon. So maraming mga variety na pwede nating ipakain. So depende na lang po yan kung ano yung hiyang sa inyong mga alaga or sa ating mga alagang ibon. So sa atin ay yun na nga, yung robust na yung parang concentrate na pakain sa manok ay isa yan sa pinapakain natin. Binababad ko lang yan overnight para mas malambot, mas maganda. Tapos isa rin niya pinapakain ko, ito yung ganitong klase na sunflower. So ito mahirap to hanapin hindi lahat ng Agribet Supply ay makakabili tayo ng ganito. So yun, yun isa rin po. So oat growth, isa rin po sa mahirap hanapin. So ito na lang po yung alternative na papakain natin, yung Jackie oat kung tawagin. Oat din siya pero long grain siya, medyo mahaba. So yun po yung ating bibilhin mga patuka sa ating mga alagang ibon. So yun mga kahabi, so ayun ang mga pinapakain ko. So kung kayo ay nag-aalaga ng ibon ay kailangan nyo ng mga ganitong mga seeds na kakailangan natin para sa alagang ibon. So marami din po mga variety na. So ito yung mga pinapakain ko mga kahabi sa ating mga ibon. Itong sunflower seeds, yung big size to para sa ating mga African lovebirds, sa mga Indian ringneck. Ito namang triple crown African mix para sa ating mga kakatil at lovebirds. So ayan po yung pinapakain natin. At meron pa itong isa. Ito yung lagi para sa manok saka sa kalapate.
yung concentrate kung tawagin. Ito binababad ko to magdamag, tapos kinabukasan ito yung pinapakain ko kasi lumalambot ito. Ayan, so hindi pa tayo bumili dahil mayroon pa tayong stock. So yan mga kahabi, yung ating pinapakain. Doon naman sa mga may painakay tayo mga kahabi, ito yung Chick Booster. Ito Salto, ibang brand nito. Pero ano rin to, Chick Booster. Tapos sa may mga painakay, ito dinadagdag ko to. Walang oat growth mga kahabi. Itong Jockey Oat. Try ko to kung okay sa kanila. So yun, yung mga pinapakain natin. Sunflower seed, African mix, yung concentrate, Chick Booster. Ito, dinadagdag ko na lang to pag may mga painakay. Tapos itong Jockey Oat. Tapos sa vitamin naman makahabi, ito yung gamit ko. Yung Vitamin Pro. Ayan. So ito yung mga pinamili natin yon para sa ating mga alagang ibon. So yan, hope nakatulong tayo sa mga kahabi na nagtatanong kung ano yung vitamin na pinapainom ko at ano yung pinapakain ko sa atin. So yan, isasalin ko na kahabi. So doon pala mga kahabi sa nagtatanong kung magkano raw ang per kilo ng sunflower. So ang per kilo po nito ay 105 pesos. Ito yung big na sunflower seed. May dalawang klase nito yung may stripe tapos yung pure black. Itong available nila yung stripe. So ang isang sako po nito 25 kilos ay 1,800 pesos. So yun po yung halaga ng ayan, dinitong sunflower kahabi, ang paborito ng ating mga Indian ringneck sun conure GCC. Yan. Kasi yung una nating nabili na sunflower yung maliliit tulad nito. Ayan, hindi nila gaano to gusto. So buti na lang at nakabili tayo rito. So sa ginubatan ako nakabili nito, wala sa ligaw. So yun, ang pinapakain natin. Sunflower seed. Ito yung isang klase ng Chick Booster natin, Baby Stag Booster. Ito gusto rin nila to. Gusto to sa may mga painakay natin. Ayan, Thunderbird, isa Salto. So bukod sa mga seeds mga kahabi ay kailangan din natin na pakainin o ipakain sa ating mga alagang ibon yung fruits and vegetable. So marami tayong pagpipilian na fruits and vegetable. So kami ni Mrs. pag bibili kami ng mga fruits tsaka vegetable ay titingin lang kami kung ano yung mga mura at available sa market. So yun lang dahil titingnan natin yung budget na dapat sapat lang para sa atin na para sa mga ibon. So itong binamili namin mga kabi ay double purpose po sa ibon at sa tao na sa amin, ibig sabihin. So pinagsasama na namin yung budget para sa ibon at sa tao patungkol sa mga gulay na ating bibilhin. So yung iba para sa ating alagang ibon, yung iba naman ay uulamin namin. So mostly ay yung mga seasonal na mga gulay ang aming pinamimili. Meron tayong pechay, repolyo, pipino, mais, beans, carrots, tsaka bell pepper. Ito yung mga pagkain natin para sa ating mga ibon. So yun po yung ating balanced diet. So i-prepare ko na rin ito at ilagay ko sa isang area lang lahat ng mga seeds natin. So dito na lang natin ilalagay sa loob ng aviary para safety at hindi kainin ng mga mababait or mga insekto itong ating mga seeds. So dito sa ating aviary ay merong screen para protection sa mga predator. So kumuha na rin tayo ng isang lagayan para sa isa nating feeds. So dito ko naman ilalagay yung African mix.
So nag-avail din tayo ng isang sacks. So yung isang sako po ng African mix ay 1,510 yung isang sako po. So 25 kilos din po ito. So yun po para matagal-tagal na tayo masundan na pagbili. Para ito sa ating mga kakatil at lovebirds. Dahil sa parrot, halos sa mga Indian ringneck, ayaw nila nitong maliliit. Gusto nila yung malalaki. Yung kakatil naman at saka African, ayaw naman nila ng malalaki. Gusto nila yung maliliit. So, nagdadalawang klase tayo ng seeds para sa ating mga alaga. So, yun mga kahabi, ang isang sako ng African mix ay 1,510. So, kung wala naman tayong pambili ng isang sako, ay pwede namang per kilo lang. So, dito rin, ilalagay din natin itong nabili natin na Jackie Oat, kung tawagin. So, ito yung mga kahabi, yung ating mga feeds para sa ating mga halagang ibon. Ito yung sunflower para sa ating mga medium bird. Itong African mix naman para sa ating lovebirds saka kakatil. So walang oat growth, itong Jackie Oat muna, pang temporary natin substitute. Tapos ito yung binababad natin para sa ating mga, lahat na to para sa lahat ng ibon. Kukuha ko nito, ibababad ko, isosok ko magdamag. Tapos kinabukasan, yun ang ipapakain natin. So yun po yung mapakain ko. Bukod sa gulay at prutas mga kahabi. Ito yung mga seeds. So ito yung mga kahabi, yung isa nating aviary. Ito yung breeding section natin, mga breeder section natin. So yung tanong ng ating kahabi na si Tante Kaloma, ano daw po yung vitamins na ginagamit ko. So ito kahabi, ginagamit ko vitamin Bitmin Pro. So water solution suitable powder lang po. So powder po laman ito, tapos i-mix lang natin sa tubig. So magkakulay ng pula lang po ay okay na po yan. Ito po ang ginagamit ko sa lahat ng ating mga ibon. Kahit po sa Sun Conure, ito po yung ginagamit ko. Multivitamins, mineral, B-complex, electrolyte, amino acid, probiotics. And ito po yung nilalaman ng Bitmin Pro. Ito po kahabi yung ating ginagamit. Bitmin Pro. So meron pa itong konti. So bumili tayo ng 1 kilo. 1 kilo po ay nagkakalaga ng 640. So sa mga breeder ko naman po, ito yung gamit ko, egg 1,000. So inahalo ko rin po ito sa tubig. Pwede rin po ihalo sa pagkain. Sa mga pagkain natin, pwede rin itong i-mix. So meron din po tayong dextrose powder. So sa tag-init, electrolyte for animal. Po ito, dextrose powder din po. So meron din tayong pag meron tayong sakit yung ating mga ibon, meron yung nagpe-feather flock, ay pwede natin i-spray nito na Easy Heal. Kung meron sugat, pwede rin po ito. So lahat po ay pwede natin gamitin sa ating ibon. Meron tayong mist bat spray for all kinds of birds. So ito po ay gay kay Pikoy. Ito po pwede natin gamitin sa ating mga alagang ibon. So sa tag-init, pwede po natin ito i-spray sa kanila, misty bat. So yun po mga kahabi, ang ating mga ginagamit para sa ating mga alagang ibon. Bitmin Pro, sa ating vitamins, egg 1,000, dextrose powder, PC Hill, at saka mist bat. So ito po. Maraming salamat.